time natin may interview si Senator Parang. ng ganito kaaga. Oo nga. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Bloc at ang bagong chairman, nagbabalik ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, and one of the senator judges po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Kiko, magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Good morning, Alvin, Doris, at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga. Opo, exciting times again in the Senate. Yes. Ano po, Senator Kiko? Ano pong sa inyo doon na patuloy ini-insist panay ang Facebook Live ni Senator Mayat na. Alan Peter Oo. Cayetano na hindi ako pa rin ang Senate President. Paano po yun? Nag-i-insist siya na siya ang Senate President, Senator Kiko? Well, hindi na bago yan dahil yan din ang ginawa niya no, nung siya ay Speaker of the House at pinababa na sa pwesto dahil may term sharing hanggang sa nauwi pa sa nag-convene ang House of Representatives sa labas ng batasan dahil nga ayaw niyang may mangyaring change in leadership. So, we expected something like this. Nakakalungkot, no? Dahil sa totoo lang, klaro naman sa ating rules, no, na we declared all positions vacant. We had a quorum of 12 at yung quorum na yan, marami ng pagkakataon na 12 ang naging quorum sa nakaraang mga session. You need 13 to elect a Senate President, but you only need a simple majority to declare all positions vacant, including the position of Senate President. And that's what we did. And therefore, tinanggal na siya. And in his stead, we elected a Senate President pro tem. Yan, maliwanag din na hindi kailangan ng 13 under our Constitution. And 12 is sufficient. And therefore, siya ngayon, under our rules, is the acting president. Po, so, para lang malinaw sa ating, kasi nalilito din Nalilito talaga. yung walang background Oo. sa batas, Senator. Ano po? So, uubra pala na walang Senate President, pero merong Senate President pro tempore na magiging acting Senate President in the meantime na wala pa kayong 13 dahil 12 lang kayo sa ngayon. That is correct. Ayun. Consistent yan sa ating saligang batas. Ang isa pang dahilan bakit minarapat at naging tungkulin namin na mag-convene ay dahil sa ating saligang batas, maliwanag din na hindi kami maaring mag-adjourn ng lampas sa 3 araw kung hindi magbigay ng pasya o consent ang House of Representatives. In other words, we would have been violating the Constitution because of their refusal to convene. And our duty is to uphold the Constitution. And that's why we had to convene yesterday. Maliwanag yan sa ating saligang batas na hindi maaring mag-adjourn ng lampas ng 3 araw ang Senado o ang House na walang consent ng other House. And Opo. in this case, kung hindi kami nag-convene kahapon, walang consent ng House yung aming pag-adjourn mula pa nung nakaraang linggo, lampas na ng 3 araw, we would have been violating the Constitution. Yun ang nakakalungkot no? Dahil hindi sila sumisipot, di ba? Nagbo-boycott daw sila. Wala namang problema yun kung ito hindi labag sa ating mga alituntunin at labag sa saligang batas. We are not, kumbaga, impunity na ito and abuse of power na hindi nagko-convene, labag sa saligang batas. All these constitutes impunity at pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. Kaya talagang lahat yon mula nung naging Senate President, Senate President, former Senate President Alan Cayetano, sunod-sunod ang pagbabaloktot at pagbabaliwala ng Senate rules hanggang dito nga. We are supposed to, under Section 40 of our rules, meet on weekdays at 3 p.m., number 1. And number 2, kung may cancellation o postponement ng sessions, there has to be consultation with the minority.
So that was not happening mula pa nung nakarang linggo. Hindi nag-co-convene nung nag-adjourn. Hindi tama. Buti nabanggit nyo po yung sinasabi ninyong parang declaration ng CNDA kasi may lumabas din na papel sa social media partner kahapon na si former Senate President Alan Peter Cayetano nag-issue ng papel. Yun pala yung pinapakita ng former Senate Secretary. Oo. Pinapakita sa mga senador. I think nakita sa video, pinakita din sa inyo, Senator Yes. Kiko, hindi ho ba? So hindi Yes. uubrang papel-papel lang. Kailangan face-to-face na idideklara po pala yun. The declaration of CNJ adjournment is done by a concurrent resolution of both houses. It is an act of the Senate in plenary. It cannot be the act of a Senate President. Again, labag na naman sa ating mga alituntunin at labag na naman sa ating rules and practices. Talagang hindi naman siya yung Senado eh. Diba? Again, the CNJ adjournment cannot be undertaken outside of plenary. It is plenary. The Senate in plenary passes a concurrent resolution and the House too will pass a concurrent resolution. Both houses have to act on it. A mere letter, sulat lang ng Senate President, ano ito? This is, again, contrary, illegal. It is void. Opo, thank you. Senator, marami po natuwa at sa wakas, after ilang araw na kaguluhan, ay naibalik na at bumalik na sa Senado yung mga dapat bumalik na inutusan po ng Pangulo na magtrabaho naman na kayo. Pero Nakakahiya eh. Oh, Ang laki ng nakakahiya sweldo na. eh. Oh, yun lahat ng epekto, no? Pero sa ganyan pong klaseng sitwasyon na may nagsasabi, hindi, ako pa rin, hindi, ganito matutuloy ang committee ko na mag-hearing today. At paano ho yun? Kung pumasok po si Alan Peter Cayetano, meron ng ibang Senate President. Hindi po ba labo-labo yan? Ang balita ko pa nga, well, this is of course Chismis. hindi pa naman chismis, pero mga sources na nagsasabi. Sources lang, sources. Yes, they're considering convening. Oh. Wag naman, dahil nag-adjourn na kami, at pati nga sila, kahit illegal yung kanilang contrary to law, sila mismo nagsabi, adjourn na, tapos ngayon magko-convene, di ba? So, Hindi for 10 lang sila, Senator, hindi kulang sila. 10 na lang naiwan sa kanila, di ba? kaya yun na nga, lalo silang magiging katawa-tawa, no, kung pipilitin nila. So siguro hindi sila magko-convene. Alam mo, mahilig yung kabila sa optics. Hindi magandang optics yung 10 lang sila, no? So I hope hindi na sila mag-convene, pero ang information is tuloy daw ang kanilang hearing ng Blue Ribbon Committee dahil ang gusto nilang ipakita is the Senate is under attack. Hindi na. Pero hindi naman talaga under attack. Hindi totoo yun, hindi ba? Nakita natin. At hindi rin totoo na ang interest nila dito ang katotohanan sa Blue Ribbon Committee na pinipilit nila. Bakit? Number one, nagkaroon na tayo ng Blue Ribbon Committee partial report. Ayaw nilang pumirma. Oo. Hindi ba? Pwede naman silang mag-dissent. Pwede nilang sabihin I dissent o we will amend. Pero 7 lang kami na pumirma, pero yung lahat ng minority hindi pumirma, number one. So bakit ngayon gusto nila nang ilabas yung Blue Ribbon Committee hearing na yung partial report na kung saan we were recommending the filing of charges sa mga kasamahan natin sa Senado and recommending investigating yung ating mga kasamahan sa Senado, hindi sila pumirma. So that's number one. Number two, kung totoong gusto nilang may mananagot doon sa flood control, bakit yung 2 vice chairman na hinalal nila, parehong may kasong investigation at kasong plunder? Di ba? Kumbaga, kung totoong interesado sila sa corruption, anti-corruption, bakit yung 2 chairman nila, vice chairman ng Blue Ribbon Committee na hinalal nila, parehong may kasong plunder? So ibig sabihin, drama lang ito, unfortunately. And sana makita ng ating mga kababayan yan.
Opo. Kung talagang interesado silang at pinipilit yung Blue Ribbon Committee hearing, hindi dahil sa pananagutan, kung hindi dahil may ibang layunin. Nakakalungkot. Sen Kiko, paano nga po kung sumugod dyan? Hindi naman sumugod, pumunta dyan para sila ay mag-hearing. Siyempre, may mga staff yan, may mga tao sila. Meron na isa pang Blue Ribbon. Sino ngayon? Malilito yung mga staff. Mga empleyado. Sino bang susundin? Sino masusunod? At ano ang susundin nila na legal? Ma'am. Well, tama yan, no? At siyempre, ang naging panawagan ni Acting Senate President, Senate President Pro Temp Win Gatchalian, I work from home today. At sinabi niya, para hindi madawit, 'di ba, sa partisan politics yung ating mga empleyado, ang inutos niya is to work from home. So that and again, ang panawagan din natin sa ating mga Senate employees, humihingi tayo ng pasensya at konting pasensya rito, and we are asking for their cooperation para hindi madagdagan pa itong problema at yung conflict sa Senado. Actually, totoong ano po yun, conflict din sa manggagawa partner kasi mag-aalangan siya ngayon eh. Ang susundin ko ba si Cayetano ba o yung si Gatchalian? Hindi ho ba? Libo-libo din pleyado. I-reiterate natin, tinanggal na si former Senate President Alan Cayetano bilang Senate President. So ang kanyang mga memo ay void, Benicio. Walang force and effect yan. And it is, again, he is usurpation of authority na. Ang dami talagang mga pangyayari at mga kilos na hindi tama, illegal, and sunod-sunod na ito. And that's why, diba, the honorable thing to do is to accept, is to resign. That was earlier, no? But because he refused to resign and do the honorable thing, we had to remove him. Apo. Ngayon, punta tayo because I have a few minutes left. I know magigest pa partner to kay KD, kay Karen Mia, okay. si Senator Kiko. Ano ang implication po nito sa impeachment trial naman na supposedly magsa-start sa July 6? Malapit-lapit na rin po yan, Senator Kiko. Well, tuloy yan. Tuloy ang impeachment. We have an acting Senate President who can preside sa ating impeachment proceedings. So tuloy yan. Akala ko binago po ninyo yung rule kahapon na parang mag-i-elect kayo kung sino mag-preside sa impeachment kung hindi presidente yung impeach. Kasi pag presidente partner, Chief Justice naman yung presiding officer. Tama? So ngayon, sa binago ninyong rule, mag-i-elect kayo among yourselves kung sinong magiging chairman. Or presiding officer. So, pwedeng kayo ang maging presiding officer nun dahil sa block ninyo ngayon, dalawa na lang kayong naiwang abogado. Ikaw at saka si Escudero. Jesus, Tama ba? Oo. That is correct. So we will have to discuss that and decide on that as an impeachment court. That's correct. So, willing naman po kayo kung kayo ang mahalal ng mga miyembro ng mayorya na hindi po hindi muna si Gatchalian yung pa-preside natin. Siyang Senate President, acting Senate President, pero magiging presiding officer natin for the impeachment proceeding ay si Senator Kiko Pangilinan. Payag naman po kayong mahalal. Kung ano ang desisyon ng majority, we will respect and tatanggapin natin. Pero again, this is a matter that the senators will have to decide on. Alright. Pero kahit hindi po abogado, pwede namang mag-preside sa impeachment, hindi ho ba? Yes. In fact, sa plenary debates namin, ang mga nagpe-preside, di ba, sanay na sa pagpe-preside, hindi rin mga abogado. Apo. Sen Kiko, So, pwede yan. Apo, paano nyo po kaya mahahandle ito? Hindi lang kayo, pati pa yung mga kasamahan ninyo. Paano nyo mahahandle yung ganyang klaseng sitwasyon na nandiyan kayong lahat po, pwedeng umusad ang inyong trabaho. Pero may mga nagmamaktol naman. Meron talagang nagdadabog. Di ba alam mo yun sa pamilya? Yung meron isang kokontrabulate. Paano ang pag-usad na makikita natin ng malinaw? Kasi yung mga tao litong-lito na po Sen Kiko.
Tama. Kaya nga ang kasama sa ating apela ay sa ilang mga membro ng Cayetano Block, sana, hindi ba, isang tabi. Naging sakripisyo rin ang ginawa ni former Senate President Cheese. Alam mo, 5 former Senate President, no, ang nananawagan na hindi tama ang nangyayari sa Senado. Nandiyan si former Senate Presidents Coco Pimentel, Cheese Escudero, Tito Soto, Frank Drilon, at Mig Zubiri, di ba? Ika nga, ang tinitingnan ay yung institusyon at inuuna yung institusyon. At talaga namang, palagay ko, wala namang debate na antindi na ng imahe ng Senado matapos yung barilan, matapos yung pinatakas si Senator Bato, tapos yung paglabas ng mga disinformation, etc. So we hope, no, na meron pang ilan dun sa kabila, ika nga, na magngilay-ngilay, di ba, habang naka-break kami, at baka sakali, di ba, ay for the sake of the institution and of course the country, ay makumbinsing iwanan na yung minority bloc at bigyang suporta si Senator Win. Senator Win Gatchalian is acceptable even to many of those in the now former majority bloc, di ba? Sana isang tabi nila yung personal na mga galit, personal na interest, personal na kagustuhan, at total, naririnig natin wala naman daw silang problema kay Senator Win Gatchalian kung tutuusin dahil nakatrabaho nila, at nakita naman natin napakahusay ng handling niya nung pagiging chairman ng Finance Committee. So, and he is fair. So we hope that will be a consideration ng mga senador na hindi pa sinusuportahan si Win. Opo, pero mangyayari lang po 'yun, Senator Kiko, yung eleksyon ng Senate President, pagbalik nyo na po kasi nag-adjourn na po kayo, hindi ho ba? That's right. Pero merong mga constitutional, how do you call it, options. No? The President can call, kasi meron ding mga naapektuhan nitong pag-synergy adjournment ng mga general na up for promotion, di ba? So a option is to call a special session. Yung mga batas ng citizenship nung ating wrestler na si Matt Ramos at si Benny Boatwright naman sa basketball, kailangan nilang maipasa on third reading. So a special session is an option, no? So gaano kalakas ang posibilidad na magre-request tayo ng special session, Senator Kiko? Well, I think that is something that we have to address, dahil lalo na sa Commission on Appointments, yung hindi na-confirm na mga promotion ng mga general, no? Siyempre, yan ang mga importanteng mga gawain natin, and siyempre yung mga batas na for third reading na. So we hope, we are looking at that as a remedy to address itong nabinbin na trabaho dahil nga dito sa boycott. Pero paano yun, Senator? Will the President, should the Executive initiate it? Or pwede na, paano ba yun? Under our Constitution, the President may call special sessions. Wala namang dahilan na inilabas ang ating saligang batas. Hindi naman binigay yung instances when a special session is necessary. And therefore, he can. And I feel he ought to. So we will relay this, no, na para ma-address itong problema ng mga hindi na-promote ng mga general natin, plus yung mga pending bills on third reading, a special session. And then address, hopefully by that time, baka may makumbinsi pa tayo
to support Win, no, as Senate President, and maybe that could also be the way out, no, as you earlier suggested. Pag walang special session kasi sa July na pag-resume ng session, di ba? Opo. So you're Sir, urging ay. the President to call for a special session. Yes, to consider a special session to address the pending measures that have been enacted upon dahil nga sa boycott, primarily, no? Okay. Sen, may pahabol na Si Pablo, tanong. nandiyan si Robert. Oo. Kung daw yung ginawa po daw kahapon ay attempt para pigilan ang Blue Ribbon hearing today, lumalabas na gano'n ng mga chismisan ngayon eh. Eh, yun ang pinalalabas ng kabila na ayaw nating lumabas yung katotohanan. Eh sila nga yung ayaw magpumirma doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee wherein we were recommending filing of charges as well as recommending to investigate, di ba, a preliminary investigation sa mga kasamahan natin sa Senado. So, pero hindi sila pumirma. At uulitin ko nga, kung totoong interesado sila sa katotohanan at totoong ayaw nila ng kurakot at gusto nilang isiwalat ito, eh bakit yung dalawang vice chairman ng Blue Ribbon Committee eh meron ng kasong plunder? 'Di ba? Eh dapat yun ay ipaliwanag nila yun. Opo. Opo, tama. I hope yung ating mga nanonood at nakikinig ay naiintindihan minsan itong mga hindi minsan, maraming pagkakataon itong mga sinasabing ang dali-daling sabihin galit ako sa korap, lalo na sa tuwing eleksyon, di ba? Sino bang magsasabing hindi ako galit sa korap? Oh, di ba? Eh syempre sasabihin ngayon pero totoo ba? Ganoon rin dito. Ayaw nilang ilabas yung katotohanan. Di ba? Binubusalan nila. Galit, hindi sila, di ba, sang-ayon na managot yung dapat managot. O tapos, ang inelect nilang mga vice chairman ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga, eh may kasong plunder din. So Diba? parang kanya-kanyang battle ng narratives, pagalingan ng naratibo, Senator Kiko. Naratibo, eh dapat yung katotohanan. Tama. Doon tayo sa totoo. Kung talagang interesado kayong may managot, bakit nyo in-appoint na may plunder cases yung vice chairman ng inyong under your leadership, di ba? So I hope maging mapanuri at maging vigilant ang ating mga kababayan dahil laganap ang pagbabaluktot, di ba, ng mga paliwanag, di ba? We have to expose this. Hindi totoong interesado. Kung totoong interesado sila na sa corruption issues at gusto nilang tigilan, eh dapat hindi nila in-appoint na mag-iimbestiga na parehong may plunder case. Yeah. Opo, Well opo. said, Senator. And good luck po mamaya. No po. Good luck. Maraming salamat, Senator Kiko. Mabuhay. Regards po kay Ma'am Shawi. My God. Thank you. Salamat po. Maraming Thank salamat. you, Thank you. Andy. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Si Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Bloc at ang nagpabalik na chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At tama nga yun, partner, pag nagpatawag ng special session,